Marian's POV. Inilipat ko kaagad kinabukasan si tita sa ibang ospital. Pero wala din daw bakanting facility ayon dito. Kaya napilitan akong dalhin ulit sa ibang ospital si tita. Pero gaya ng unang ospital na pinagdalhan ko, ganun din ang sinabi nito. Pero hindi ako nawala ng pag-asa kahit na puntahan namin lahat ng ospital ngayon. Madialysis lang si tita ko. At dinala ko ulit ito sa iba pang hospital, ganun pa rin ang mga dahilan. Nagtataka ako bakit pare-pareho sila ng dahilan. Wala na daw umanong bakanting facility. Bakit po ba wala ng bakanting facility para sa dialysis? Ganun na ba talaga karami nagkakasakit sa bato ngayon? Maldita kong sabi sa nurse na siyang kumausap sa akin. Agad naman itong nag-iwas ng tingin saka mabilis na umalis. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin. Gusto kong magwala na ewan. Naawa ako ngayon sa kalagayan ni tita, nanghihina na to. Marian, anak, iuwi mo na lang ako. Sabi nito sa akin sa nanghihinang boses. Alam kong pilit itong nagpapakatatag. Hindi po pwede. Umuwi na lang tayo. Alam kong pagod ka na anak. Putol niya sa sinabi ko. Ngunit nagmatigas ako, bigla kasi itong nanghina. Buti na lang, nandito pa kami sa loob ng huling ospital na pinagdalhan ko sa kanya. Binigyan kami ng kwarto para mo-confine siya saglit. Nakadextrose lang si tita ngayon. Medyo nahihirapan itong huminga kaya naka-oxygen din siya. Habang nakaupo ako sa gilid niya, bigla na lang tumulo ang tridor kong mga luha. Naawa ako sa sitwasyon namin ngayon. Napasinghot ako nang magising si tita. Marian, nanghihinang boses nitong tinawag ako. Tinanggal niya ang nakasukbit na mask oxygen sa bibig. Sandali lang po tita, tatawag ako ng doktor. Akman tatayo akong ngunit pinigilan niya ako. Humawak ito sa kamay ko kaya hindi ako nakakilos. Parang may gusto itong sabihin. Dito ka lang. Tumango ako't umupo sa upuan sa gilid ng kama nito. Malamlam ang mata niyang tumitig sa akin at saka tipid ng ngumiti. Mahal na mahal kita, alam mo ba yun? Umiyak na ako habang nakikinig sa sinasabi niya at tumango ako. Dahil alam ko naman na mahal na ko nito. Patuloy lang naglandas ang mga luha ko sa aking pisngi. Habang nakikinig, masaya ako dahil nagkaroon ako ng napakagandang pamangkin at napakabait kaya napakaswerte ko sa iyo. Kahit hindi ko man naranasang magkaroon ng sariling pamilya, pero dahil dumating ka sa akin, kinumpleto mo ng buhay ko. Ayoko matulad ka sa akin, Marian, anak. Naging matandang dalaga. Ngumiti pa ito ng matipid. Pagkabanggit nito ng matandang dalaga. Kung noon naging mahigpit ako sa iyo, alam kong alam mo na para lang yun sa ikakabuti mo. Nasa tamang edad ka na ngayon, panahon na para isipin mo naman ang sarili mo. Tama ng panahon na ako na lang lagi ang priority mo. Tita, ano bang sinasabi mo? Ngunit pinatigil niya ako, tinaas niyang kanyang palad na sinasabing tumahimik muna ako. Kung magmamahal ka man, piliin mong lalaking nararapat para sa iyo. Yung magmamahal sa'yo ng higit pa sa pagmamahal ko sa'yo at makakasama mo hanggang sa pagtanda. Kahit tayo ko mang sabihin ito, hindi habang panahon makakasama mo ko, Marian. At pumiyok ang boses nito pagkatapos niyang sabihin yon at tuluyan na ngang bumuhos ang emosyon sa akin. Malakas ako napahikbi. Naguunahan ng mga luhang naglanda sa pisngi ko. Tahan na, nababawasan ang ganda mo kapag umiiyak ka. Nakuha pa talaga nito magbiro sa akin habang pinupunasan ng mga luha ko gamit ang daliri nito. Ngunit tuloy-tuloy lang ang pag-agos nito. Bakit ba ito sinasabi sa akin, tita? Bakit parang iiwan mo na ako? Hindi pwede. Hindi ba't pupunta pa tayo sa Amsterdam? Magpapapicture pa tayo sa Eiffel Tower sa Paris? Hindi po ba ta? Huwag na huwag mo po akong iiwan, Tita Belle. Mahal na mahal po kita. Hindi ko po kayang mag-isa. Daig ko pang batang umiiyak na takot maiwan habang hawak ko ang isang kamay nito. Habang natutulog si tita, mulat naman ang mga mata ko. Hindi maalis sa isip ko mga sinabi niya kanina. Iniisip ko pa lang na ako na lang mag-isa. Para ngayon pa lang hindi ko na kaya. Hindi ko pa rin napapadialysis si tita. Ayon sa doktor, wala pa rin daw bakante.
Binigyan lang daw kami ng kwarto dito upang ma-monitor ang blood pressure nito. Bakit hindi mo pag-isipang mabuting alok niya sa'yo, Marian? Naalala ko ulit ang sinabi ni Agnes sa akin. Bahala na, tatanggapin ko na lang kung anong magiging consequences nito. Sa ngayon, iisipin ko na para ito sa tita ko. Kaya nakapagdesisyon na ako. Pupuntahan ko si Rocco bukas. Kakausapin ko to kung bukas pa ba ang offer nitong proposal sa akin. Bahala na. Set aside muna ang pride, Marian. Agad akong dinala ng mga paako sa loob ng Guadicelli Banking and Company. Natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatayo sa labas ng elevator sa floor kung saan nandoon ang opisina niya. Si Kuya Joem ang bumungad at bumati sa akin pagkaakyat ko sa floor ng office niya. Natutuwa itong nakita niya akong muli. Nagpasalamat pa ito sa akin sa pagganap ko sa trabaho niya. Matamis na ngiti lang ang tinugon ko dito. Buti at hindi ako hininga ng appointment nito. Pagkasabi kong gusto kong makausap ang boss niya, agad lamang itong ngumiti at sinabing wala sa loob ng opisina si Rocco. 3 araw na daw ito sa loob ng penthouse niya na nasa dulo lang naman itong building ng kumpanya. Ayon pa dito, lagi daw mainit ang ulo ng boss. Kapag bumababa ito, lahat ng empleyado sisinghalan kahit konting pagkakamali lang. Sa penthouse niya lang daw nito tinatapos sa mga trabaho. Kaya nagdalawang isip na tuloy ako kung kakausapin ko pa ba ito tungkol sa offer niya. Ngayon ko lang nalaman na may penthouse pala dito sa itaas. Sinubukan tawagan ni Kuya Joem ang boss niya, butit sinagot naman agad nito. Miss Marian, sir wants to talk to you, sabi ni Kuya Joem. Sunod-sunod itong tumango sa kung ano sinabi sa kabilang linya. At pagkatapos ay tumingin sa akin. Just press the P button, he's waiting for you there, Marian. Agad na sabi sa akin ni Kuya Joem. Kaya agad akong bumalik sa loob ng elevator. Press the P button, ginawa kong sinabi nito. Isang pinto ang nakita ko at agad akong lumapit. Hindi pa man ako kumatok, kaagad itong bumukas. Ay, automatic ang pinto. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa loob. Nilibot kong aking paningin sa kabuuan nito. Ang ganda naman ng penthouse ni Rocco at ang linis, malawak ang espasyo sa loob. Gray at puti ang kulay nito sa loob, masyadong manly. May malaking sofa sa gitna na nakaharap sa glass wall. Kita ang magandang view sa labas. Nanatili ako nakatayo sa may glass wall. Narinig kong pagtikim niya sa bandang kanan nitong unit. Tunog pa lang ng tikim niya, kilala ko na to. Agad sumikdo ang kaba sa dibdib ko. Pumihit ako paharap, nakatayo na pala ito sa likod ng mamahalin niyang sofa. Galing siguro to sa isang pinto sa bandang kanan. Agad namupo ito nang tumingin na ako sa kanya. Nakadikwatro pa ito at isinandal ang likod sa sofa habang isinalay ang mga braso. At mariing nakatitig sa akin ang gwapo nitong mukha. Hindi ito nakasuot ngayon, long sleeve na itim na nakatupi hanggang sikong suot niya. At nakabukas ang unang 2 botones nito. Bahagi ako nang nakikita ang mamasal na dibdib nito. Ay, ano ba yan pinunta mo dito? Umayos ka, Diyos ko. Itutuloy ko pa bang sasabihin nito? Paano kung binabawi na pala nitong inaalok niya? Marin akong pumikit muna bago sana magsalita. Ngunit nauna ito sa akin. So, do you want to talk with me? Tanong ni Rocco sa mababang boses. Yung proposal na ino-offer mo, tungkol sana doon. Hindi ito umimik sa halip ay tumingin ito sa kanang bahagi kung saan may maliit na table drawer. Saka ibinalik ang tingin sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, makahulugan itong ngumiti. Ang gwapong mukha nito'y nagliwanag, yung tipong ngiti ng tagumpay. Nagbago na kayang isip ni Rocco? So, just tell me yes, then he said. Napabuntong hininga ako pagkasabi nito sa akin. Kaya this time agad ako sumagot, yes. May hina lang ang pagkakasabi ko nito pero mukhang rinig na rinig niya pa rin. Come here, sit down. At tinapik nitong space sa tabi niya kung saan siya nakaupo. Wala sa loob na sumunod ako at umupo doon. Tumayo ito at may kinuha sa drawer na tiningnan nito kanina. Bitbit ito isang papel na sa tingin ko yung marriage contract at umupo ito balik sa tabi ko. Inilapag ni Rocco ang papel at ballpen sa maliit na mesa. Nakatingin lang ako sa bawat kilos nito. Put your signature then. Hindi na ako nagdalong isip, agad kong pinirmahan ito at ganun din ang ginawa niya. Tumayo ako kaagad para sana umalis na ngunit bigla niya akong hinawakan sa kamay. Not so fast, babe. There's one more thing.
at kinabig niya ako papalapit sa katawan niya. Nakapulupot sa bewang kong isang braso nito at ang isa ay sa bato ko, saka sinila ko ng halik. Iniangat niya ng bahagi ang ulo ko to give him more access to kiss me. Nakatikom lang ang bibig ko. This is my first kiss. Kaya wala akong alam sa ganitong bagay. But suddenly, he bite my lower lip. Kaya bumuka ang bibig ko. Halata sa mga galaw ni Rocco kung gaano ito ka-eksperto. Napahawak ako sa mamasal na dibdib nito at naikuyom kong palad sa damit niya. Dahil sa sensasyong dulot ng halik nito, ni hindi ako nakagalaw at napansin sigurong hindi ako gumanti na halik. Saka tumigil ito sa paghalik sa akin. I don't know how to. What was that for? Tinula ko ito sa dibdib niya. Nahiya tuloy ako pero ngumiti lamang siya sa akin. I sealed it. He smirked. Don't worry, I'll teach you, wife. Ang bilis ng pangyayari. Parang hindi pa nagsinkin sa utak ko. Talaga bang may asawa na ako? She really couldn't believe it. Everything happened so fast. I blinked my eyes multiple times, thinking that all of this was just a dream. But when I heard the judge speak and started the ceremony, I gathered myself. I looked at my side. Now I'm standing beside the man whom to become my husband officially. Good morning, I Judge Gary Del Franco. You have come here today of your own free will, and in the presence of your family and friends, have declared your commitment. Panimula sabi ni Judge Del Franco. Only if you are invited to our civil wedding ceremony. Gusto niya agad na maging officially husband and wife kami kahapon lang na pumayag ako at pumunta sa penthouse niya. At ngayon, nandito na kami sa law firm office ni Judge Del Franco. Hindi ko maintindihan ba't nagmamadali si Rocco. Present ang dalawang kaibigan ni Rocco, si Aljur at si Kiel. Napag-alaman kong si Judge Gary Del Franco is Kiel's father. Rocco's father, Sir Fidel Guadicelli, are also here. He said he want to witness his son's beautiful day. Si Agnes lang ang kasama ko. Gusto ko mang dumalo rin si Tita Belinda pero hindi pwede. She is now in her best treatment. Kaya ayos lang. Kinuha ni Rocco ang kamay ko at sinuot ang mamahaling singsing sa daliri ko. So I did the same. And now, by the power vested in me by the law, it is my honor and delight to declare you married. Go forth and live each day to the fullest. You may seal this declaration with a kiss. Hanggang sa natapos magsalita ang officiant. Pero teka, ano daw? Seal this declaration with a kiss? Kailangan ba talaga namin mag-kiss sa harapan nila? Naku naman, bigla tuloy akong binundol ng kaba. Pero bago pa man ako makareact, agad akong kinabig ni Rocco papalapit sa kanya. Bumaba ang mukha nito palapit sa akin and he kissed me in a gentle way as far as he could. Bahagya niya nila yung mukha sa akin at sinabing, "You're officially mine now, babe." Then he proudly smiled at me and then to everyone. Hindi ko maintindihan pero kinilig ako. Sa sinabi ni Rocco, konti lang naman. Nagsipalakpakan ng mga kaibigan niya at sumigaw pa si Aljur ng, "Oh, dude, congratulations!" Niyakap ako ni Agnes nang lumapit to sa akin. Hindi maalis dito ngumiti na nakakaloko. "Congratulations, Marian!" sabi nito. Nginitian ko naman to. Lumapit ang dalawang kaibigan ni Rocco sa amin. Si Aljur nak mangyayakap pa sana sa akin ngunit hindi natuloy. Hinarangan lang naman ni Rocco. "Naks naman dude, para haglang oh!" Napakamot pa to sa batok niya. Si Kiel naman ay nag-stand na lang ng kamay sa akin sabay sabi ng, "Congratulations to the both of you. Shake hands na lang, Marian. Madamot ang isa dyan eh," sabi ni Kiel na matamis na ngumiti sa akin. Saka bumaling kay Rocco at ngumiti na nakakaloko. But Rocco just glared at him. Lumapit na rin si Sir Fidel sa amin. Bumati muna ta sa kaniyakap ako. Alam ko mabait naman talaga ito kahit nung CEO pa ito. Hindi nang mamata at maayos makitungo sa mga empleyado. I feel a fatherly hug towards him. Hindi ko akalain na natanggap agad ako nito. Namiss ko tuloy ang yakap ng isang ama. Ang papa ko, matamis tong umiti sa akin bago bumaling sa anak niya at bahagyang tinapik ang balikat nito at niyakap ang anak niya. Dumiretso kami sa isang klase restaurant. May dining room ito kung saan exclusive. Dito ginanap ang simpleng reception. Sabi ko kasi kay Rocco na ayoko ng masyadong bongga. Butit pumayag naman ito. 4 na waitress ang nag-serve sa amin, 2 babae at 2 lalaki. Lumapit sa akin yung isang babae at matamis na ngumiti sa akin. Ang nag-serve nito ng dessert, nginitian ko rin ito and I mouthed thanks. Maganda at maamon nitong mukha at parang magkasing edad lang kami.
She also has a petite body, medyo matangkad ito kaysa sa akin at napansin ko pagtiting ni Aljur dito. Ready ka na ba, Day? Bumulong si Agnes sa akin. Nagtataka kong tumingin sa kanya. Ano bang pinagsasabi nito? Kinikilig itong sumulyap sa gawin ni Rocco. Ano? Saan? Nakakunot ang noo kong bumulong na rin. Hindi ko magets ang pinagsasabi nito. Sa bakbakan, mukhang mapapalaban ka, Marian. May dugong banyaga pa naman si Fafa, Rocco. Sigurado malaki yan. Mahina lang pagkasabi ni Agnes sa akin pero ngayon naintindihan ko ng ibig sabihin niya. Kaya pinamulan ako ng mukha bigla. Hayst, ito talagang si Agnes. Kung ano-anong kalaswan ang lumalabas sa bibig niya. Tumigil ka nga dyan, Agnes. Saway ko sa kanya. Pero ngumisi lang ito na nakakaloko at kinurot ko ang tagiliran niya. At pinanlakihan ko ito ng mga mata para tumigil. Namumula tuloy ako napatingin sa gawin ni Rocco na ngayon ay naglakad palapit sa akin. Bakit sa tuwing lumalapit siya sa akin, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Sabihin mo, kinikilig ka. Shut up. We need to go, babe. Pagkarang sinabi ni Rocco makalapit sa akin, tumango lang ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Nagpaalam muna kami saglit sa lahat. At saka kinuha niyang kamay ko at pinagsiklop ang palad naming dalawa. Napatingin ako sa kamay namin at agad ko rin namang inalis ang tingin ko doon na magsalita si Aljur. Aalis na kayo, dude. Hindi halatang excited ka. Nagtawanan pa sila ni Kiel. Shut up, Holman. He sputtered angrily. Pero mas lalo lang nagtawanan ng mga kaibigan niya. Buti na lang, wala dito si Morrison, dude. Sabat naman ni Kiel na mas lalo nagtawanan ng dalawa. Shut up you two, Del Franco. Umiigting ang panga nito habang sinisinghalan din si Kiel. Bakit kaya naging kaibigan ni Rocco mga to? Ay napakaligalig na mga to. Samantalang itong si Rocco, napakaseryoso palagi. Nahihiya na tuloy ako sa mga kantsaw na mga kaibigan niya. Pero hinila ako ni Rocco palabas ng resto. Pero isa pa tong si Agnes na may panunok sumumisi sa akin. Sa penthouse niya muna kami dumiretso. Kasi may pending paperwork pa daw itong kailangan tapusin. Ano to? Ba't para nakadama ako ng disappointment? Hindi pwede. Bargain lang ang kasal namin. Huwag assuming, Marian. Marian, tawag ni Rocco sa akin. Medyo nagulat ako kung ano na kasing iniisip ko. Nakaupo ko sa kama kaya napatayo at lumingon sa kanya. Hala, ba't parang mas lalo itong gumwapo ngayon sa paningin ko? Naka-sweatpants lang naman ito at walang damit na pang itaas. Napalunok ako bigla. Ngayon lang kasi ako nakakita ng lalaki nakahubad sa personal. As in, sa TV nakakita naman ako pero hindi tulad nitong parang Greek god. Yes, may kailangan ka? Seryoso, Marian? Tinatanong mo kung may kailangan siya? Paano kung sabihin niya na ikaw ang kailangan niya? Do you want to take a shower? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Katatapos lang pala nitong mag-shower kaya pala may dala itong towel na pinupunas sa basang buhok nito habang nakatayo sa bandang pintuan ng bathroom. Hindi ako sumagot, agad kong tinungo ang banyo. Nilagpasan ko to pero hindi nakatakas sa paningin kong pagtaas na isang sulok ng labi nito. Hala, ang laki naman ng bathroom niya. Parang isang buong kwarto ko sa bahay namin. Sinadya kong tinagalan ng pagligo. Ayoko munang harapin si Rocco. Pero na makadama ako ng lamig, agad akong hinanap ang towel na hawak ko kanina. Teka, nasa na ba yun? Kausap ko sa sarili ko habang hinahanap ko ang towel. Hala ka, lagot, naiwan ko ata sa kama kanina. Anong gagawin ko? Labasin ko na lang kaya? Baka lumabas ng kwarto si Rocco. Pero hindi ko kaya. Paano ko nandyan lang pala to sa loob? Pero nilalamig na ako. Ba't naman kasi tatanga-tanga ko eh? Tawagin ko na lang kaya ito't makisuyong pakibigay sa akin ng tuwalya. Rocco! Sigaw ko sa loob ng banyo. Rocco, nandyan ka pa ba? Butit sumagot to. Yeah. Kuwan, naiwan ko yata yung towel ko sa kama. Pakiabot naman please. Nahiya akong pakiusap dito. Maya-maya ay narinig kong pagpihit nito sa pinto ng banyo. Saka ko pa napansin na purong glass pala ang loob nito. Nagpanik ako bigla. Sandali! Natarantang hiyaw ko. Hindi ako magkamayaw sa pagtakip ng katawan ko. Ang isang braso sa dibdib ko tang isa ko pang braso ay sa bandang doon. You okay? Tanong ni Rocco sa akin. Hindi naman agad ito pumasok. Oo, don't get inside. Sigaw ko ulit. Lumapit na ako sa pinto. Iabot mo na sa akin. Nandito ako ngayon sa pinto. Huwag kang tumingin. Pinihit kong pinto. Maliit na bukas lang ang ginawa ko. Nilabas kong kamay ko sa para
kunin ang tuwalya sa kanya. Huwag ka tumingin, singhal ko ulit. Ako pa talagang may ganang magsinghal sa lagay na to. Yeah, I'm not looking. Sabay abot ni Rocco ng tuwalya sa akin. Kinuha ko naman agad ito at agad sinara ang pinto. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.